Anong gagawin mo kung mapunta ka sa kasalukuyan? Anong mga gusaling ito? Edukasyon ay para sa lahat. Pulti lang ba ito dyan? Tangayin ako dyan. Bisa mo! Wari ito'y ginagawa nila tayong mangmang. Labas ang sadula! Ulitin ang sadula! Handa ka na ba? Laban! Ako si Gabriela Silang. Ipaglalaban ko ang kalayaan ng ating bayan. Tila mali ang pamamalakad na ginagawa ng mga Espanyol. Anong gagawin mo kung mapunta ka sa kasalukuyan? Handa ka na ba? Mula sa nakaraan, tutuklasin ang makabagong henerasyon na maghahatid ng kaalaman ukol sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Iproseso ito para mas magtanabangan ka. Alipin, kumuha ka ng dawa ng kanyas para sa sakit ng tiyan. Iabot mo tong mensahe para sa lahat. Anong mga gusaling ito? Bisa mo! Magpulti lang ba ito dyan? Hoy ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka dyan! Tatapusin natin ang mabilis ginagawa nating kalsada! Sige, mga alipin! Magtama kayo ng mahusay! Bilis! Bisa mo! Sana dumating din ang panahon na ang pag-aaral ay hindi lamang para sa kalalakihan, kundi para sa lahat. Sa ngayon, ilustrado lang ang mga nakikinabang sa edukasyon. Nararapat ito sa mga may lahi o isang maharlika para magkaroon ng pagkakataong mag-aral. Nakatatanggap rin sila ng respeto na ating hinahangad. Tila mali ang pamamalakad na ginagawa ng mga Espanyol. Bakit mo naman ito nasabi? Wari ko'y ginagawa nila tayong mangmang upang hindi natin malaman ang kanilang tunay na plano sa ating bayan.
Tama. Dahil ang edukasyon ay para sa lahat. Sangayon ako dyan. Nakamit na natin ang ninanais nating mga ninuno, ang pantay na edukasyon na nararapat para sa ating lahat. Nakakatuwa nga at pati ang mga babae nag-aaral na rin. Sana naman hindi na magbago ito. Para sa mga susunod pang henerasyon, maranasan nila ang mas higit pang edukasyon na kailangan ng ating bansa. Masarap ba? Alam mo ba, kung hindi dahil kay Barba, mananatiling kaunti ang aming ano. Gusto mo ba ba? Ito, kumuha ka lang. Ayos na ako ha. Ano bang nangyayari? Anong panahon ito? Tay! Tay! Tay, ano pong ginagawa nyo? Naghahanap kami ng suso, anak. Pakasan po yan? Nagpapatulong kasi si Ma'am Lourdes Jansoy na humarap ng suso para sa painkiller na kanyang iniimbento. Makakatulong ito sa atin pag ito'y naging matagumpay. Anong panahon na naman kaya ako dinala? Nagtagon pa kaya ang kanyang eksperimento? Ano yung suit mo? Saan ka galing? At sino siya sabi mo? Yung kakmail? Si Ma'am Lourdes dyan sa iba? Ano yan eh, pinag-aaral namin yan eh. Pero may iba pang scientist katulad ni Ramon Barba, Fabian, at saka Enrique na nakatulong sa atin. Teka, ano pala yung dala mo? Ito yung mensahe para sa Raha. Ano ka ba? Hindi na mababasa ngayon yan. Ito, tignan mo. Cellphone. I-add natin ang iyong rahan nang sa ganun hindi ka na mahirapan sa paghahanap pa ng ilang araw. Gusto mo pang hawakan? Makabago na ang panahon, madali na lang ang lakas. Masalamat tayo sa mga masisipag na scientist na nag-iimbento ng mga bagay-bagay para padali ang ating buhay. Maganda ang ating hinaharap. 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 Mahal na Raha, may mga halaga tayong tungkulin na gagampanan sa bagong henerasyon. Maniwala tayo sapagkat ito ang aking nakita sa aking panaginip. Tay, kwento mo na. Gusto ko pang malaman ang nangyayari.
Pwede mo bang ikwento ang nangyari na sinabi ng iyong lolo na noon kamo ay isang mensahero na naglakbay sa hinaharap? Tayo ay maraming pagdadaan ng pagsubok upang makamtan ang pantay-pantay na pagtrato na hinahangad ng lahat. Tayo ay sasakupin ng hindi lamang isa, kundi higit pa. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil tayo ang magiging dahilan ng paglaya ng ating kapwa laban sa kanilang pananakop. Ako si Gabriela Silang, ang ina ng Katipunan. Ipaglalaban ko ang kalayaan ng ating bayan. Ang katapangan, karunungan at kagitingan ay dala-dala natin sa mga susunod pang henerasyon ng ating buhay. Laban! Ang ating mahal na dato ay biniyayaan ng karunungan at katapangan ng panahon ding iyon. Siya ay mabubuhay muli sa pangalang Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolonda o mas kilalang Dr. Jose Rizal. Noong panahon ng Kastila, siya ay isang pangunahing tagapagtaguyod ng reforma at edukasyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, tinuligsa niya ang katiwalian at pang-aabuso ng mga Kastila. Bagamat hindi siya direktang lumahok sa mga armadong revolusyon, naging inspirasyon ang kanyang mga ideya at sinulat sa kilusang magpalaya ng mga Pilipino. Ang sabi pa ng aking lolo ay, ang ganap na kalayaan ng Pilipinas ay nakamit lamang noong Hulyo 4, 1946 mula sa Estados Unidos na siyang sumakop pagkatapos ng mga Kastila. Sa mga panahong ito ay hindi na napigil ang tuluyang pagbabago ng ating buhay. Kung noon ang mga gamit na napapakinabangan kahit saan man ay maituturing na teknolohiya, sa mga bagong panahon ay mas high-tech na. Tayo ay natutulungan nito upang mas mapadali ang ating buhay. Sa panahong matapos ang pananakop, nakamtan natin ang edukasyon at paglaya laban sa mga mananakop. Naging dahilan ito upang makagawa tayo at makaimbento ng mga bagay na prestihiyoso na kikilalanin ng mga tao kahit na kailan pa man. Tayo ay makikilala bilang mga scientist. Ikaw ay kikilalanin bilang si Ramon Cabanos Barba, isang Pilipinong inventor at horticulturist. Kikilalanin ka sa iyong ambag na pagpaparami ng mga bulaklak ng mangga at tataguri ang Nation Scientist of the Philippines sa taong 2014 sa buwan ng Hunyo. Ako si Ramon Barba, isang Pilipinong inventor. Enrique Mapua, Austria, isang Pilipinong doktor. Kikilalanin sa kanyang pananaliksik ukol sa mga gamot at pag-aaral sa larangan ng pediatriko. Siya ang nakaimbento ng meconium drug testing na nakatutulong upang mapangalagaan ang isang sanggol. Ako si Enrique Mapua Austria Jr., isang Pilipinong inventor. Siya si Rafael Dineros Guerrero III, na isang Pilipinong inventor. Siya ay kinilalang dalubhasa sa mga tilapia na kung saan sinimulan niya ang inobasyong sex reverse tilapia 95% male fry. Dahil dito, siya ay ginawaran ng Outstanding Scientist Award noong 1986. Ako si Rafael Ramirez III, isang Pilipinong inventor. Si Lourdes Jansoy Cruz naman ang natatanging dalubhasa ng Pilipinas sa pag-aaral ng nakalalasong peptides mula sa mga susong dagat. Natuklasan niya ang mga kamandag ng suso ay nagtataglay ng maraming uri ng peptides na nagdudulot ng sari-saring epekto sa kilos ng utak. Napapakinabangan ngayon ang mga natuklasan niya sa medisina, lalo na sa larangan ng neuromedicine. Iginawad sa kanya ang pambansang alagad ng angham noong Nobyembre 2006. Ako si Lourdes Gansoy Cruz, isang Pilipinang inventor. Lilian Patenya, isang kilalang siyentipikong Pilipino na nakatuklas ng bagong uri ng kalamansi, walang butong pomelo at nagpasimula ng micropropagation na nagpahusay sa industriya ng saging sa Pilipinas. Siya rin ang nag-imbento ng leaf bud cutting sa cassava. Kinilala siya bilang isa sa The Outstanding Woman in the Nation Service sa taong 1978, Woman of Distinction for Science and Technology sa taong 1975 at The Outstanding Young Scientist noong 1979.
Ako si Lilian Patenya, isang Pilipinang inventor. Ako ay kikilalanin bilang si Gregory Ligot Tangonan, isang Pilipinong inventor. Ako ang nakaimbento ng antenang analog na nagpapadala ng mensahe. Ako ang nagpasimula sa pagpapaganda ng teknolohiya ng komunikasyon. Ako si Gregory Ligot Tangonan, isang Pilipinong inventor. Ay, si Lolo! Lolo! Bali kayo. Sabi nila, kapag may dumapo daw sa iyong paru-paro, ito daw ay nagiging malaking parte ng iyong buhay.